Kamakailan inilabas sa Commission on Audit Report na bahagi ng pondo ng PCSO ay inilaan sa pagbili ng mga SUV ng mga pari at obispo. Kaugnay niyan, may napabalita ngayon na may mga bayan na hindi mabigyan ng ambulansya. Makakasama natin ngayon si PCSO Director Attorney Aleta Tolentino. Magandang umaga po, Director Tolentino. Magandang umaga rin sa inyo at sa inyong mga manunood. Ano po ba ang reaksyon ninyo nang malaman ninyo na ang ibang pondo ng PCSO ay ipinambili ng mga sasakyan na binigay sa mga pare, mga obispo mismo? Siyempre po, nagulat din kami kasi yan bali-balita nung araw niya, nung 2009, nung kasagsagan ng impeachment trial ni Madam Gloria. May mga nagsasabi noon na nabigyan ng mga sasakyan, may mga obispong nabigyan ng sasakyan. At hindi natin malaman kung saan galing at anong nangyari doon. No? Ngayon, nagulat kami nung natanggap namin nung last month, no, June, yung report ng COA ng 209 report ng COA sa PCSO na at doon sa page nga na yun, page 53 yata yun, nakalagay doon na there was a violation of the charter of PCSO which provides that 30% should go to charity fund and charity fund should only be used for health and medical assistance program. And sabi nga ng COA doon, merong binigay na 6.9 million from the charity fund na binili o bibigay sa mga obispo para sa kanilang service vehicles. Mga ilang sasakyan ba ito? Ang nakalagay doon kasi 6.9, no? That's not too many vehicles. Around 6.9 million. 5 to 6 vehicles. At doon sa report, nandun mga pangalan kung sino yung nabigyan. Actually, walang nakalagay sa report na gano'n kung sino yung nabigyan. So we had Pero may to mga lumabas verify. na pangalan ng mga obispo. We had to verify who are these. So nakita namin ngayon doon sa mga cheque ito nga, may nilabas. binili na kayo mga cheque. Nilabas natin itong mga cheque at saka yung board resolution ng mga nakaraang board. Di nakita natin Archdiocese of Cotabato, Archdiocese of Zamboanga, Caritas Nueva Segovia, at saka Basilan. Ito 5 to, no? And then, Diocese of Butuan, care of Bishop, ito nakalagay, Juan de Dios Pueblos. No? Okay, kailan po ang, ano yung date ng mga checking ito? Ito po June to meron pong Anong February 209 up to July 209. So sinabi nyo kanina na ipinimigay itong mga sasakyang ito nung panahon ng impeachment proceedings. So parang may implication kayo na may political motive itong pagbibigay. Hindi lang yung sinasabi ni ex-chairman Morato kanina na bahagi ito sa pagtulong ng PCSO sa mga mahihirap, sa mga tumutulong sa mahihirap katulad ng mga obispo. So sinasabi niyo may kahalong political motivation ito? Ang sinasabi ko, noong araw may mga ganun ng aligasyon na ang pamunuan ni dating President Gloria Macapagal Arroyo ay namimigay nga sa mga obispo. Ang sabi ko noon, di natin alam kung may katotohanan. Ngayon, parang may katotohanan nga dahil yung PCSO nagbigay nga dito sa mga bishops na ito. So ano nakita yung kapalit nito? Ayun ay hindi ko pa po alam. Kailangan sila ang tanungin natin kung bakit ganon. Kasi ito pong mga binigay na ito endorsed by the President. Hindi naman ito dumiretso sa PCSO yung mga bishop. Ito'y pumunta sila at nag-request sila kay Presidente. Kay Pangulo kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noon. At inendorso ni Gloria Macapagal Arroyo sa PCSO yung inaprubahan niya, inendorso niya sa PCSO upang sila ang magbigay ng pondo. Kunin sa PCSO yung pondo. Naging panuhin namin kanina si ex-chairman Manuling Morato. Sinabi niya wala naman masama dito sa pagbibigay ng tulong o mga sasakyan sa mga pari at obispo. At dahil tumutulong din naman sila sa mahihirap at bahagi yan ng misyon ng PCSO na tumulong sa mahihirap, ang tumulong doon sa tumutulong sa mga mahihirap. So ngayon sinasabi niyo mali pala yun. Mali yung pagbibigay ng tulong na mga sasakyan para makapunta yung mga bishops at pare sa mga remote areas. Kailangan nila ng mga 4-wheel drive na SUV para makarating dun sa mga malalayong lugar, para makatulong sa mga mahihirap na tao. So sinasabi nyo na hindi pala pwede yun. Ang sinasabi po kasi niya, kung mo ginagawa noong araw ay tama at walang masama dito. Yun po ang mahirap. No? Hindi lahat ng ginagawa at nagawain ay tama at legal, no? Ito po ang dapat na gawin natin ngayon. Hindi ko mo ito ay tinanggap
nadatnan na natin, pagpapatuloy natin. So yung mga illegal, dapat itigil. At ang basihan po ng COA dito yung ating konstitusyon, no? Ang saligang batas din natin na nagsasabi na no public money or property shall be appropriated or paid or employed directly or indirectly for the benefit of any sect, church, denomination, or to any minister, no? Or teacher, except when such priest, preacher, minister, or dignitary is assigned to the armed forces or to the penal institution or government, orphanage, or leprosario. Maliwanag po ito. Ibig sabihin nito, may kanya-kanya tayo. Meron, under the principle of separation of church and state, may sariling pondo po ang simbahan. Ang simbahan ho ay pwedeng mag-fundraising ng sarili nilang pondo para sa kanilang aktibidades. At ito po ay, it's not subject to tax, no? So they have their own fund, they can use this for their own activities. And the government also has its own activities. But that doesn't mean that there can't be joint activities for the poor. There can be, no? But dapat, you cannot give funds. You cannot give funds to the church, but you can have a joint project where you support the poor. No? So para sa inyo, malinaw na labag sa ating saligang batas yung pagbibigay ng pondo o tulong sa PCSO, ng PCSO sa simbahan o sa mga obispo, pare. Siguro po, ang dapat na ginawa nila, kung humingi sa kanila ng tulong yung simbahan, yung personal na pera nila yung binigay nila, di ba? Kung gusto nilang tulungan yung simbahan. May sabi-sabi na itong pagpahayag ng audit report na to, yung pagbibigay ng pondo at saka sasakyan sa mga obispo, parang pagbawi o parang binawian lang daw yung mga obispo na umaatake kay Pinoy dahil sa RH bill at iba pang mga issues? Malayo po ito sa katotohanan. In fact, hindi nga ho alam yan ni President Noy, no? At hindi rin namin alam. Ito po ay nangyari noong 2009. Hindi po namin ito alam until we received the 209 COA audit report last month. So nagulat din kami. And then one columnist o isang mamahayag, I think pick it up from the website of COA and then checked with us. So, siyempre kami, hindi naman po namin po pwedeng pasinungalingan. No, we cannot So, hindi kayo nagpa-presscon? Hindi kami nagpa-presscon, hindi namin tinawag ang press to say, eto. No, hindi. Nasa website po ng COA yung mga COA reports na yan ko. If anybody would like to see them, they are there. Okay. So, you will see what happened at PCSO during the time of the Arroyo administration. Okay, so from here on, I guess hindi na makakaasa yung mga bishops na makatanggap ng mga sasakyan at kahit ano pa mga tulong galing sa PCSO. It's not, in the first place, it's not really moral, no? Because it is promoting your self-interest over the interest of the many. Kasi ang kinuha mong sobra, kabawasan dun sa iba yan, no? Hindi ba? Hindi yata tama yun. Okay. But I would like to clarify, it is not an attack to the church, no? Because we're not saying the whole church. Iilan lang po ito. Marami po sa church natin na bishop and pare, kaparian na maganda naman ang puso at maganda ang hangarin. And we are happy that the CBCP is going into it and investigating these activities. And if the CBCP finds that it's true, kailangan bang isaole ng mga obispo itong mga sasakyan na to? Dahil labag sa ating saligang batas yung pagtanggap nila? Opo. So kailangan nila isaole? Kailangan nilang isaole. Okay. Maraming salamat. PCSO Director Attorney Aleta Tolentino.